Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share these stories sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan, kung may mga kwento rin kayo nakakatakot, i-share nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. Kwento to ni Jackie at yung mga naranasan niya. Let's start! Hindi ko alam kung saan ko umpisahan to. Pero lahat na nangyayari sa akin parang normal lang sa simula. Hanggang sa nalaman ko na hindi pala. Una, may nakilala akong dati kong classmate sa isang mall dito sa Maynila. Pero pareho kaming galing sa probinsya. Kaya sobrang saya nung nagkita kami. Parang ang gaan lang ng usapan. Kaya nag-decide pa kami mag-coffee para mahaba-haba yung kwentuhan. Everything felt normal. As in wala akong naramdamang kakaiba. Nakipag-usap siya ng maayos, tumawa pa kami, at may interaction pa kami sa barista at iba pang tao sa cafe. Walang weird, walang off. Pero months later, nalaman ko na pumanaw na pala siya 2 years bago pa kami magkita. Doon ako kinilabutan. Kasi kung iisipin mo, paano nangyari yun? Nakita ko siya, nakausap ko siya, at sobrang normal ng lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-explain. Akala ko isa na yun sa pinaka-weird na nangyari sa akin. Pero hindi pa pala tapos. Noong nagwo-work ako sa office, may isang Friday na medyo early out kami. Around 4 p.m., pumunta ako sa pantry at nakausap ko yung office mate ko. Sabi niya, hinihintay niya lang boyfriend niya, kaya magstay pa siya. Nung bumalik ako sa desk ko, naririnig ko pa siya nagtatype. Sobrang normal lang, like nasa cubicle lang siya. Pag-uwi ko, dumaan pa ako sa area niya. Pero wala na siya. Naisip ko baka nag-CR lang o nag-stretch, pero nung nag-clock out ako, sinabi ng guard, "Ma'am, ikaw po last log out today." Natawa pa ako kasi akala ko biro lang. Pero pinapirma nila ako sa logbook. That's when I started feeling uneasy. Kasi alam ko, hindi ako yung last na tao doon. And worst part, yung office mate ko na kausap ko kanina, wala pala siya sa building that time. After that, may isa pa akong experience sa ibang company. Nakita ko yung marketing manager namin na pumasok sa office. Nagkatinginan pa kami. Nag-smile pa nga siya sa akin. Normal lang ulit to, pero later that day, tinanong ako kung nasaan siya. Sabi ko, "Nandito po kanina, nakita ko siya." Pero sagot ng iba, "Ay, nasa flight na siya papuntang Cebu this morning." Tinawagan siya and confirm hindi siya dumaan sa office. Doon na ako tuluyang naguluhan. Kasi 3 beses na to nangyari sa akin. May nakita akong tao, nakipag-uusap ako, normal silang lahat. Pero after, hindi pala sila dapat nandoon. Until now, hindi ko pa rin alam kung anong explanation. Pero isang bagay ang natutunan ko. Minsan, hindi mo pwedeng basta i-assume na lahat ng nakikita mo ay fully real in the way you expect it to be. Kasi may mga pagkakataon na parang sandali lang silang dumadaan sa mundo mo, tapos bilang mawawalan na parang wala silang iniwang trace. Parang yung ex mo na niloko ka, tapos parang something familiar yung dulo, guys. Yung parang hindi ka niya minahal, na parang hindi siya nagpabebe sa'yo, parang hindi siya nag-baby talk sa harapan mo, tapos ganon. Diba? Parang hindi ka niya minahal, tapos sinisira-siraan ka niya sa mga gusto niyang i-hook up ngayon, diba? Diba? Parang tanga lang. Ganyan yung mga yan. Sisiraan ka niyan sa mga yan para madali nila yung mga yan. Tapos pag nadali nila yan mga yan, gagawin din niya yung sa ngayon. Ay, horror pala to. Hindi, horror pala to. Pero alam mo, nakakatakot yung ganyan. Yung, lalo na yung unang sinabi niya, like, 2 years, 2 years after namatay na yung kaibigan niya, tapos nakapag-banding pa siya dun.
Tapos ang weird ng part na sobrang haba ng kwentuhan nila, nakausap pa nila yung mga tao sa cafe. Paano yun? Yung, di ba, ang weird. Ayun yung pinaka-weird na ano, na nangyari sa kanya. Tapos ako, sobra ako hindi pag nangyari sa akin yun, hindi talaga ako maniniwala. Kasi, ilang oras kayo nagtawanan, or ilang oras kayo nagkwentuhan, tapos hindi lang kayo bastang dalawang nagbonding kasi sinama nyo rin yung people around you dun sa cafe, kinausap nyo din. Like, hindi sinabi ng staff na kayo lang po mag-isa ma'am, ganun. 'Di ba? Sobrang nakakatakot. Ay, hinayaan ka lang nilang maging parang tanga na para kang may kausap sa hangin. Ganun. Nakakatakot siya. Tapos, yung nakita mo yung tao na yun, pero wala talaga siya doon. Doppelganger yung ganun eh. Ganun yung characteristic ng doppelganger. Sabi nila, kapag ganun, doppelganger nga talaga yun. Yeah, pero not in a way na kakausapin ka nila. Ala, ang gulo. Sobrang weird. Sobrang weird ng kwento ni Jackie. Kasi, pag doppelganger daw, hindi mo makakausap. Sabi nila, I don't know kung anong version ng meron kayong doppelganger. Yung iba, baka siguro makakausap mo pero may kilang yung sagot or tatango lang, ganyan, ngingiti lang. Pero meron namang iba, titignan ka lang. Weird. So far, nakakatakot. Feeling ko pag nangyari sa akin yun, parang pakiramdam ko nabaliw na ako. Siguro nababaliw na ako. Parang ganun. Ganun may isip ko. Lalo na yung first part na kwento niya, yung experience niya. Imagine, nakipag-bonding ka sa 2 years nang namatay. Like, nakakatakot. So far, nakakatakot. Di mo alam kung baka nababaliw ka na. Yun agad talaga unang papasok sa isip ko, baka nababaliw na talaga ako. Guys, I hope you like this video. At kung may mga ganun experience din kayo, parang about sa doppelganger. Yes, ganun. Share nyo lang dyan sa FB group natin, guys. See you all, guys, on my next video. Bye-bye!